Gusto ko lang malaman sa iyo. Hindi ba si Danny Cordero ay taga-Caloocan? Apa. Ngayon, hindi ba siya ang naghagis ng granada na sa Liberal Party meeting sa Plaza Miranda? Apa, siya nga. Ngayon, pagkatapos noon, namundok siya, hindi ba? Apa. Pinadala siya sa Isabela. Oh, nasa Isabela. Siya ang inutusan ninyo na kukuha ng mga baril, rockets, bala, at war materials sa MB Karagatan, di ba? Apo, may konti lang pong... Siya ang head ng tropa ninyo na sumalubong sa MB Karagatan. Kasama niya si Victor Corpus, di ba? Dapat bahagi po siya. Hindi po naman siya... If I may... provide additional information, ano? Si Danny Cordero, yes, it's true na siya po yung binigyan ng task ni Joma mismo para mag-itcha ng granada. At pagkatapos noon, nung hindi niya nasalba yung karga ng MB Karagatan at nakuha ni Lieutenant Arsenio Santos, Bobby Santos, na-capture niya. You tried, the Communist Party hierarchy tried Danny Cordero, di ba? Apo. Nagkaroon ng military tribunal. Ang depensa niya doon sa trial niya by your military commission, bakit ninyo naman ako sentensyahan na patayin dahil doon sa hindi ko naalagaan yung mga baril. Ako naman, malaki ang serbisyo ko sa partido at ako ang nagtapon ng granada doon sa Plaza Miranda. Di ba? Apo. Pero sa media, tinwist nila at ako ang naging biktima. At sinabi nila si Enrile, ang promotor ng Plaza Miranda. Ikaw daw po nagtapon yata, JPE ng granada. Kaya noong eleksyon ng 1971, na kumandidato ako na senador, nabasura ako dahil sa Plaza Miranda na gawa ng Communist Party of the Philippines ni Joma at yung kaibigan niya na tanyag na politiko. Yan ang kaletsehan. Yes po, sir. Yes po. General Dick De Leon of NICA. Mr. Senator, ako po ang si Lieutenant, 23-year-old po ako noon, ng Scout Ranger, 100 po kami, na nagpunta sa Palanan, Isabela. At yung team ko po, yung 100 Scout Rangers, ang nakakuha nung naiwanang baril, sir, sa Palanan. Si Lieutenant Santos ng Special Forces, yun dapat ang i-rescue ko. Kaso nga lang, we were under fire, so sinundan natin yung bundok and requested air support from then Captain Manny Dalipe na naging mayor ng Zamboanga. At kami ang nakarating po sa bundok at nandun yung 1,100, almost 1,100 firearms. Nandun po yung mga lahat ng bala, rockets at saka radio. So yun po yung sinasabi natin na there was really smuggling. At ang nagbabantay nung kanilang defense area na si Vic Corpus at sabi ko nga kay Kapiter, sabi ko siguro kung nagkasugapan tayo doon, wala tayo ngayong dalawa dito sa usapin ngayon. So nung nagkikwentuhan kami, aba,
mayroon pa lang, ikaw pa lang nagtapo ng kabaon, muntik na nasalo ni General Tom Lanchon. Ako naman, yun nandun sa bundok, na kami ngayon nakadiscover. And indeed, sabi nga natin, yung element ng armed struggle nandyan. 3,000 po yung M14 na inismuggle. Ngayon, ang nadala nila kasama na yung mga netibo is almost 1,000, may estimate lang, 1,800. So, yun ang mga prelude ng martial law. Nasabi nga natin, we are trying to save the situation kasi may talagang smuggling na ng firearms. You could just imagine 3,000 M14. So, yun ang katotohanan dyan. Ngayon lang ako nag-surface dito para sabihin, si Senator Unasar was also in the area. Ang nakadiscover through yung sa aircraft is also our classmate, si Egay Aglipay. Pero kami yung nasa ground. Egay Aglipay doon sa aerial. Pero kami po yung nakarating sa Palanan. Yes, sir. The Scout Ranger under me. Thank you po, Mr. Senator. Ang masasabi ko lang, pinuntahan ko yung Diguyo. Doon nakaparada yung MB Karagatan at nandun si Egay Aglipay at yung grupo niya. Kasama ko si Eddie Ramos, Chief of the Philippine Constabulary. Sino ang unang natagpuan namin doon? You guess. Hindi si Victor Corpus. Hindi si Danny Cordero. Ang unang natagpuan namin doon si Ninoy Aquino. JB, ano daw pong ginagawa ni Ninoy doon nung natagpuan niyo siya? Naka-helicopter siya. Yes po, General. Mr. Senator. At ang tanda ko, meron siyang kasama. Magsisik na lalaki. At ang kanyang pangalan ay Commander Fellman. Meron ba kilala kay Commander Fellman? Dito. Peter, baka daw po. Apo. Alias, his whole real name was Roberto Santos. Alias Commander Fellman. Ang lupit. Yun ang palaging kasama ni Ninoy. Ang lupit. Senador. Sir, just one minute, idudugtong ko lang, sir, Mr. Senator. So, nung nakuha na po natin yung Dicoyo Point, wala pa yung mga armas. The following day, yung helicopter lumapag po sa Dicoyo Point. Ako po yung sumalubong kay Senator, yes sir, Senator Aquino. Hindi niya naisulat eh. Tayo ang sumalubong doon, but, sabi nga natin, sir, pagbaba doon sa helicopter, I was trying to tour him para ituro yung location, then nagkaroon ng sniper fire. Sabi ko, hindi po tayo safe dito, matras po tayo. So, yung po sir, yung kaduktong ng kwento nyo, who was the person there? And I am confirming it bilang the commander of the Scout Ranger na nagsalubong sa kanya po. Thank you po.